Yon. Okay. So yun guys. So may from Labrador City, yan, USA, Sir Gary, no, from California. So meron tayo ngayon mga international. Ayan. So sa Philippines, gabi ngayon ah. Onti lang yung ano ditong taga Pinas ah. Okay? Pero anyway, ayan guys, no, yan po yung ano natin this morning. And hindi ko na patatagalin. So I would like to introduce to you ang ating speaker. He's actually an advocate, okay, of teaching and learning forex trading. So, sa lahat po ng mga nandito guys, no, ako po isa sa mga reason kung bakit sobrang naging profitable yung last ano ko lalo, no, yung last 2 weeks ng trades ko. Actually, last 3 weeks trades ko naging profitable is because of his teachings din. Okay? And also, yung mga ano natin, no, yung mga trades din natin na ginagawa. Okay? Kumbaga, parang naka-inline din sa kanila. Pero anyway, hindi ko na yan masyadong patatagin. I would like to introduce to you to our speaker this morning. Okay, he's a forex educator. He's also a trainer of the Southeast Asian Multibank Group of all pro traders. Okay, so hindi ko na patagalin. None other than Sir John Emmanuel Tan. Sir John, Hello po, good morning po sa inyong lahat. Ayan. yon. So, may mga naka-attend na po ba dito before? Please type 1 lang po if naka-attend na nung last session natin. Tapos type 2 na lang if first time yung umattend ngayon. Please type 1 sa mga naka-attend na nung last session. At type 2 naman if first time mo ngayon maka-attend sa webinar natin. Si Sir Mahesh, tsaka si Sir Jeff. First time naka-attend. Okay. Okay, so hindi ko na patatagalin guys. Share screen ko lang yung screen natin. Then, tanggalin ko lang yung video para mas makita niyo yung lesson. Share screen. Okay. Screen 3. So, kita po ba yung screen, guys? Please type yes lang po if nakikita po yung screen and naririnig po ako ng malinaw. Ayan, okay. So, ang lesson po natin ngayon is a Fibonacci retracement. Matanong ko lang guys kung sino po yung gumagamit dito ng Fibonacci. Type Fibo lang. Type Fibo if o gumagamit na kayo ng Fibonacci. Type not if hindi pa kayo nakakagamit ng Fibonacci retracement. Type Fibo if nakagamit na, type not if hindi pa. Okay, so maraming hindi pa. Okay. Okay, so half-half. May mga gumagamit na mas marami yung hindi pa gumagamit. Okay, so ipapakita ko lang sa inyo kung paano ginagamit yung Fibonacci retracement sa pagtitrade sa forex trading. Hindi siya pwedeng yan lang ang gagamitin. Yung Fibonacci is only for confirmation. Okay, so ang gagamitin natin siya hindi for purely trading, pero ia-assist natin yung ating strategy with the use of Fibonacci. So kailangan may kasama lagi siyang technicals pa rin and fundamentals. Okay? So ano po ba ang Fibonacci? Ang Fibonacci po kasi is naimbento ng isang Italian mathematician na si Leonard Fibonacci. Okay? So, simple lang naman siya kung titingnan mo, pero kung ang papalawakin mo yung pag-use ng Fibonacci is kahit anong gamit, merong Fibonacci. Kahit yung universe, yung solar system, yung shell ng mga suso, yung itlog, yung tenga, lahat po yan, meron siyang symmetrical pattern, which is yung Fibonacci. So, ano po ba ang Fibonacci? Ang Fibonacci po kasi is a series of numbers. Ito po siya. A series of numbers na pag i-add mo yung dalawang last two numbers, mag-i-equal sa susunod na number. So, meron siyang pattern. So, for example, ito po yung Fibonacci. 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34. So, notice that each number is derived from the last two numbers. For example, 1 plus 1 is 2. 1 plus 2 is 3. 3 plus 2 is 5. 5 plus 3 is 8. 8 plus 5 is 13. 13 plus 8 is 21. So on and so forth. So, sa series na yan ng numbers, nagkakaroon ng pattern. Pattern na sobrang equal niya sa isa't isa. Okay? So, you are able to compute findings with this famous ratio.
Ngayon, sa forex trading, ang gagamitin po natin to. Itong pattern na ito kung saan, ito po is ginagamit siya para ma-predict kung saan babalik yung price. Kasi gaya nung last time natin na napag-usapan, market structure. So sa market structure, may higher high, may higher low, may low, may lower high. Hindi pa po nangyayari sa buong history ng Forex na isang diretso siya. Isang diretsong aakyat, isang diretsong babagsak. Always meron po siyang pullback or retracement. Kaya po tinawag siyang Fibonacci retracement kasi hahanapin po natin kung saan magre-retrace yung price. Okay? So most common Fibonacci levels is 0.23, 0.38. Actually, this is 23%, 38%, 50%, 61%, and 78%. Ang Fibonacci extensions naman, ang Fibonacci extensions is dito mo hahanapin kung saan ang possible take profit or stop loss mo. Okay? Kung saan mas tataas yung price pag na-break niya yung 100%. Okay, so this is 138% and 161%. Okay, so ito po yung itsura niya sa ating Forex chart. Kung makikita natin dito sa Euro USD, umaangat yung price. Ngayon, pagka umangat yung price, gusto mong hanapin kung saan siya magre-retrace. Kasi, ito, pakita natin sa graph. Ayan. So, for example, dito, ah, maglagay muna tayo ng higher high and higher low. Okay, so ito yung higher high, higher low, higher high, higher low. So ang gusto nating mahanap is kung saan ang price siya babalik. Okay? Kung saan ang price siya babalik. Kasi imposible pong mag-isang straight yan. Okay? Wala pa pong nangyaring ganyan. Always babalik po yan ng maliit na pullback. Okay? Kasi hindi po mawawala ang sellers pag umaangat ang price. Hindi rin mawawala ang buyers pagka bumabagsak ang price. Kaya po magkakaroon pa rin yan ng pullback or retracements. So dyan po natin siya gagamitin, si Fibonacci. So dito kung mapapansin natin, nag-straight po pataas yung ating um, trend or yung chart natin. So mapapansin natin dito, meron tayong resistance. Okay? May support dito, may resistance dito. Then na-break yung resistance. Okay? Or for example, mag-start na lang tayo dito kasi dyan nag-start yung example natin. So let's just say, dito tayo nag-start, then yung price is umabot hanggang dito. Okay? So ngayon, i- i-example natin siya dito. Ayan. So for example, yung price is nandito na. Okay? Nandiyan na yung price. Ngayon, gusto mong mahanap kung saang part siya babalik dito. Kung dito ba, or dito, or dito, or dito, or dito. Gusto mong mahanap kung saan siya magre-retrace para mag-continue na ulit pataas. Ito yung hahanapin mo. Kung saan siya mag-pullback. Okay, yung possibility kung saan siya mag-pullback. Gagamit tayo ng Fibonacci in that case. So mag-start ka sa pinakamababa or kung tawagin nating swing low. Okay, kasi sa market structure, ito po ang mga swing lows natin. Ang swing low is the most recent. For example, lagyan natin dito ng higher high and higher low. Hmm, asan na yun? Higher low. Okay. So ito yung higher low natin. Ito yung higher high. Okay, lagyan lang natin ng ganyan. So ang swing low po kasi is ito yung kung saan yung may pinaka-recent na higher low. Yan po ang swing low natin. Okay? Ang swing high naman natin is kung saan yung pinaka-recent na higher high. Yan po ang swing high. But since na-break niya to, okay, kung mapapansin natin dito, na-break niya yan.
Na-break niya yan. Okay? So kung na-break niya yan, ang swing high na natin is dito na. Okay? Yan na po ang swing high natin. Ngayon, ang Fibonacci is ginagamit sa pagitan ng swing high and swing low. So etong range po na to is yung ating swing high and swing low. Ito na lang. Yan. Yan po ang swing high and swing low natin. Diyan mo gagamitin ngayon si Fibonacci. Diyan sa range na yan. Okay? Well, pwede rin naman dito. Pwede mo siyang pahabain hanggang dito. Pero para mas accurate yung inyong mga trades or kung gusto nyong hindi mag-antay ng mas matagal, kung scalper ka or day trader ka, etong swing high or swing low. Diyan sa range na yan. Pero kung swing trader ka, gusto mo patagalin yung trades mo, pwede kang kumuha sa mas malalim na swing na higher low. Okay? So, dito muna tayo mag-focus. Yan. Sa swing high and swing low na yan. Okay? So, after natin makuha yung swing high and swing low, doon na tayo magpa-plot ng Fibonacci. Okay? So, automatic na siya, hindi mo na kailangan maglagay ng numbers. Example dito. Uh, remove drawings muna. Ayan. For example, dito. Okay? For example, gusto mong kuhanin yung pinakamalalim. Ito po ang Fibonacci natin sa ang trading view is nandito siya sa pangatlong icon tapos Fibonacci retracement. Actually, maraming klase ng Fibonacci. Meron tayong spiral, circles, wedge, speed, pitch fan. Pero ang mostly ginagamit ng mga traders is yung retracement. Okay? Kasi gusto nating hulihin kung saan siya magpo-pullback para doon tayo mag-enter ng buy kung uptrend. For example, dito, i-try natin sa pinakailalim. Diyan mo tayo mag-start. So pagka-click nyo ng Fibonacci, itadrag nyo lang siya pataas pagka-uptrend. Okay? Tapos ilagay nyo lang dito. Ayan. So yan yung Fibonacci levels natin. So may possibility sa Fibonacci po kasi usually bumabalik po yan sa beyond 50%. Okay? Usually bumabalik po yan beyond 50%. Okay? Tapos pagkabalik, aangat na po dahil naka-uptrend tayo. Usually, 50%. Pero ang mga traders sa buong mundo, may tinatawag pong golden zone. Ano po yung golden zone? The most optimal range kung saan ka hindi possible magbabay eh. Kung saan ka mas maganda magbabay is dito sa 61.80. Okay, yan po ang golden zone natin. So, para palitan lang yung settings, i-double click mo lang yung Fibonacci, naka-default naman na siya. Meron siyang 0%, 50%, or 0.5, 61% or 0.618, 72, 79, 88, 100. So actually, itong 72, 79, ah, ako lang nag-create niyan. Pero pwede mong tanggalin yan. Okay? So yan. Pwedeng ganyan lang. Or pwede mo rin ilagay yung 79%. Kasi po sa Fibonacci, ang default settings po niyan is eto lang. Yan po ang default settings niyan. 23, 38, 50, 61, 786. Yan po ang default settings ng Fibonacci. Kahit mag-Fibo ka sa MT4, MT5 trading view, yan ang default. Okay? Pero akin, ang ginagawa ko kasi is tinatanggal ko na yung 23 kasi hindi ko naman siya gagamitin. Yung level na 23. Eto siya, yung 23 is nandito banda alam ko eh. Yan. Ay hindi, nasa ilalim ata to. Nasa ilalim nga siya. 0.2 or na-edit ko na before. Inedit ko na ata to before. Ayan, basta ang mahalaga lang dito is yung 50%, 618 and pwedeng 79 or 72. Okay? Yan yung optimal, yung 61.8 or yung golden zone. Kasi usually lahat po ng trades dyan po bumabalik sa 61.8. And mas mataas ang profits mo kung dyan ka mag-start magbabay.
Kasi kung dito ka magbabay, ayan, kung dito ka magbabay, maliit lang yung magiging profits mo. Or may possibility na kung may stop loss ka rito, may hit agad yan. So for example, uh, pababain lang natin to. Gawin nating 1:5. Ayan. So for example, magbabay ka dyan. Okay? Ngayon, expected mo na sa 50%, babalik lang yan, tapos aangat na ulit. Pero what if na-penetrate niya yan? Kasi usually, nape-penetrate po ang 50%. Kaya nga, 61.8 ang tinawag na golden zone. Pag na-penetrate yan, may stop out ka. Okay? Diyan pa lang, stop loss ka na. Kung yung stop loss mo is 61.8. Pero kasi ang usual na bumabalik siya is 61 hanggang 79. Okay? Pag lumagpas ng 79 yan, pwede pa rin naman. Pero mas mataas na yung chance na mag-penetrate yan sa 100%. Pag nag-penetrate yan sa 100%, reversal na po yun. Huwag ka na magbabay. Magsisell ka na. Pag nag-penetrate sa 100. Okay? Pero ito yung optimal, 61 to 79. Okay? Ayan. So, kumikita natin dito, naglagay siya ng Fibo sa pinakailalim, then sa pinaka-taas. Okay? For example, nandyan pa lang yung price, then nagpo-pullback na. So, maglagay ka na ng Fibo from swing low to swing high. Then, ito kumikita natin, bumalik siya sa 39.2. Okay? Hindi umabot sa 50%. Well, that's okay. Kasi kung kasama yan sa trading plan mo, okay lang yon. Okay? Huwag kang manghihinayang. Well, lahat ng tao manghihinayang sa ganyan trade. Kasi dapat nag-buy ka na, dito pa lang sa 39.2%. Dapat nag-buy ka na dyan. Pero pagka meron kang trading plan at nakalagay sa rules mo na magbabay ka lang beyond 61, okay lang yon. Huwag ka na manghihinayang kapag ka bumalik ka agad. Meron ka na-miss na trade pero okay lang yun dahil hindi ka naman nawalan. Okay? So, ito. Yan yung isa sa mga example. Next naman is yung pagka-sell. Ang bearish trend. So, dito, manggagaling ka sa swing high, then swing low. Okay? Swing low. So, ngayon, for example, hindi mo pa nakikita to. And ang recent price is nandito. Ito yung swing low natin. Okay? Ayan. So, nag-Fibo siya dito, nag-Fibo dito, then dito. Nag-Fibonacci siya dyan. For example, na-hit na yung golden zone, then nag-break, i-adjust mo na ulit ngayon yung Fibonacci mo. I-adjust mo ulit sa pinakamalalim na swing low. Okay? Ito na yon. So, ito ang 100%, ito ang 0%. In-adjust mo yung Fibo mo, then aangat din yan. Okay? So, may hit yung mga certain price dyan. For example, on 23% or 50%. Then babagsak ulit. Okay? So, ngayon, nandito ka na. Diyan ka naglagay ng Fibo, 100 to 0. So, kung makita natin dito is tumama sa 50%. Pwede ka mag-buy sa 50% kung mahaba ang stop loss mo or kung nag-martingale ka. Sino po dito yung alam ang martingale? Type yes kung alam niyo yung martingale. Type no kung hindi. Ituro ko na rin yung martingale para ano, aware kayo. Alam ni Ma'am Lynette. Okay. Yung iba, alam po ba yung martingale strategy? Si Sir John, Jeffrey, hindi alam yung martingale. Okay? Ituturo ko naman yan. Si Sir Ferson. Okay? Si Sir Gary. Okay. Martingale po in Tagalog is eskalera. Okay? So, sa lahat ng sugal, di ba may eskalera? Yung yung 20 mo, ang gagawing 40, yung 40, 80, yung 80, gagawing 160. 160 gagawing 612. 320, di ba? Ang padoble hanggang sa manalo ka ng isang beses, bawi mo lahat. Yun yung eskalera.
Meron din po niyan sa forex trading, which is hindi siya recommended dahil delikado siya at wala kang risk management doon. Pero pwede mong i-tweak sa risk management mo. Kung gusto mo hanggang tatlong beses ka lang magma-martingale, that's good. Pero wag ka magi-greedy. Kasi ang mga nagma-martingale tends to be greedy. Bakit? Hindi po mali ang mag-greedy kasi normal po sa atin yan. Tao lang po tayo ang kailangan natin ng pera. Pero pag kinain ka ng emotions mo sa forex trading, doon ka masusunugan. Okay? So, kailangan may tama kang rules kung gagamit ka man ng martingale. So, paano ginagamit yung martingale? Mamaya, ipapakita ko na lang sa inyo. So, dito, 50 o tumama ng 50, for example, nag-entry siya dito, ang stop loss niya is nasa 61.8 or 100%, bumagsak, optimal yung kanyang entry. Or kung tawagin ay sniper entry. Ang sniper entry po kasi is kung saan mismo nagsimula, doon ka nakapasok. Bihira lang po ang nakakagawa ng sniper entry. Pero sa Fibonacci, possible ang sniper entry. Kung saan nag-reverse or nag-pullback, doon ka nag-entry sa pinakamaliit na spot, pwede yon. Which is, nangyayari dito yan. Nahit lang yung 50, hindi na sumobra, tapos bumagsak na kaagad, nag-sniper entry ka. Yung pinaka-optimal kung saan pwede pumasok. At pinakamalaking profits na pwede mong makuha. Okay? So, yun yung Fibonacci. Ito pa, isang example bago tayo mag-move sa live na chart. So, ito yung higher high and higher low. Then, naglagay siya ng Fibonacci. Kung makikita natin, o tumama sa 50% pero hindi tumama sa 61.8%. Okay? So, yun. Nakasell na siya kung umabot na, nag-sell na siya dito, pero kung ang take profit niya is nasa zero, yun lang, hindi niya na-hit. So, kailangan wag din tayo maging greedy, mag-a-adjust tayo ng konti. Kung medyo may hit na, i-close mo na yung trade mo. Okay? Or, mag-adjust ka ng 5 pips before. So, kung dito, sa entry mo na 50 hanggang dito is 100 pips, maglagay ka ng mga TP nasa 90 or 95. At least may allowance ka pa rin. Same sa Euro USD. Kung makikita natin, nag-Fibo siya dito hanggang dito. O tumama sa 50 pero nag-breakout na rito sa 61. Okay? Pag na-breakout na po yan, re- reversal na po siya. Okay? Hindi, since hindi naman pala na-break to, nasa uptrend pa din tayo. Okay? Pero kung makita natin dito, bumalik siya sa 61. See? Ayan. Ayan. So, ilagay na natin sa chart. So, mag-example tayo dito sa pinaka-recent natin. Actually, hindi kasi ito may example itong recent eh. Kasi wala tayong makikitang nangyari na dito. So, punta tayo sa mga dating trades. Ito na lang. Nakikita nyo to. Ito yung swing high, tapos ito yung bagong swing low. So, dito, ang gagawin natin is pasel. Okay, dahil na-break niya yung structure dito. Ito, kung makikita nyo to. Ayan. Na-break niya to. Diba? For example, ito ang support mo. Pagpalagay mo na lang yan ang support mo. Na-break niya. So, ito na ngayon yung bago mong higher high. Ah, ito na lang. Arrow na lang. Okay. Ayan. Yan na ngayon yung bago mong ah, swing high. Swing high, middle, top, tapos center. Ayan. Yan na ngayon yung swing high mo. Ito yung bago mong swing low. Lagyan lang natin swing low para hindi natin makalimutan. Swing low. Bottom, center. Okay. For example, hindi mo pa nakikita to guys ha. Hindi mo pa nakikita yan. May bayad na kasi pa nag-replay eh.
Example na lang guys ha, hindi nyo pa nakikita to. Okay? So, maglagay tayo ng Fibo from top to bottom. Kasi magsisell tayo. From top to bottom. Okay? Kahit, dyan mo ilagay or kahit dito. Okay. So, kung makikita natin, o tumama siya sa 50%. So, ang paano ginagawa yung escalera technique? Okay. I-delete na natin itong swing high, swing low. Ayan. Paano ginagamit yung escalera? So, for example, gusto mo mag-sell. May target ka na. 50%, 61%, or 79%. Pero hindi mo sure kung saan siya tatama. Gusto mo, kahit anong mangyari, tatama siya. Yun yung martingale. Ang gagawin mo, kung meron kang tatlong levels, 50, 61, 79, and hindi mo alam kung hanggang saan siya tatama, pwede kang magtatlong sell. Okay? Ang sell 1 mo is nandito sa 50%. Ayan. Mag 1 is to 3 lang tayo. 1 is to 3. Para maliit lang. Ayan. Yan ang una mong sell. Ang stop loss mo medyo mahaba. 1 is to 1 na lang pala to. 1 is to 1. 1 is to 2 na lang. Para may panalo pa rin. 1 is to 2. Ayan. 2. 1 is to 2. Tapos, magsisell ka ulit sa 61. Okay? So, magsisell ka ulit sa 61. Dito ka naman. Likitan lang natin to. Sell ka ulit sa 61 naman. Siyempre, ang take profit mo nandito pa din. 1 is to, ito is 1 is to 2, ito gawin mong 1 is to 3. Pero depende sa inyo yan ha. Siguro ito gawin nating price sa stop loss ay 1, medyo mahaba kasi yan eh. 109,450. 109,450. Ayan. Para pare-pareha sila. Ayan, okay na yan. 50. Ayan. Okay. Ngayon, ito is 1 is to 3. Or pwede rin yung 1 is to 2 kung hindi mo sure kung saan siya aabot. 1 is to 2 na lang. Ayan. Then last natin is isa pa ulit na sell. Okay, ito naman ay 1 is to 3 na natin to. 1950. 450. Okay. So meron kang tatlong sell na ang pare-parehas ang stop loss. Okay? So paano po ba coach ang eskalera? Ito 1 is to 2 lang natin to. Ayan. Ito 1 is to 2, okay na rin. 1 is to 5 na lang natin to. Ito 1 is to 3. Okay na yan. Ayan. So meron kang ang tatlong cell. Okay? Ngayon, ang paano po bang eskalera, coach? Ito po yan. Mag-drawing lang tayo ng... Hindi. Mag-drawing na lang ako dito. Mas gusto ko paint eh. Excuse. Rectangle. Ayan. So paano po ba ang eskalera, coach? Ito siya. For example, magbabay tayo. Okay? Yan yung buy natin. So, meron tayong tatlong cell. 1, 2, and 3. Okay? So, for example, umaangat yung market guys ha. Ngayon, dito, balak mo magtatlong entry, pero ang risk management mo hanggang 0.10 lang. Hanggang dyan ka lang. Hindi ka pwede lumagpas. Yan lang ang risk management mo. Okay? Kasi gusto mo lang matalo na at least mga $50 in one trade or 100 or 20. Depende sa risk management nyo yan. Okay?
So, ang gusto mo lang in total, lahat ng trades mo na open ay 0.10. So, pwede ka dito mag 0.1 lang. Okay? De, mga 0.1, lit na 0.1 eh. Ayan. So, pwede ka mag 0.02. Pero what if yung price bumagsak? Okay? So, nag-uptrend tayo, pero nag-pullback. Nag-pullback dito. Okay? Nag-pullback dyan, na-hit yung entry mo na 0.02. Pero, nagtutuloy-tuloy siya pa ilalim. Nag, nagtutuloy-tuloy siya pa ilalim. Gaya ng eskalera, magbabay ka ulit. Pero, dodoblehin mo na. 0.04. Okay? So, dito, i-ano na lang natin to. Sige, okay na yan. 0.04. Okay? Ngayon, natamaan yung entry mo, nakabay ka na ulit. Okay? So, nag-buy ka dyan, nag-buy ka ulit dyan. Pero, bumabagsak pa rin yung price. Okay? Bumabagsak pa rin yung price. So, meron kang ang palugit na 0.10. Hanggang dyan ka lang. Kasi yan lang ang kaya ng budget mo na matalo sa trade na to. Okay? Ngayon, gagawin mo, medyo delikado na to kasi dapat 0.08 ka na. Pero dahil may risk management ka at computed mo yung talo mo, ang matatalo mo lang in total is $100. Pag naubos tong tatlo, mag 0.06 ka lang. So, ang total niyan ay, mali pala, 0.4 lang ulit. Okay? So, 4 plus 4 plus 2 is, yan lang ang limit mo. Huwag ka nang sasagad. Kasi diyan ka nakakainin ng emotions mo. Diyan na magsisimula na magsugal ka talaga. 0.2, 0.02, 0.4, 0.8, 0.16 hanggang sa maubos yung iyong account. Okay, so delikado po ang martingale. So dapat in control lang, in moderation. So example, yan lang ang trade mo. Pero what if? What if hanggang dyan lang siya ang pumunta? Okay, hanggang dyan lang siya. Tapos bigla na siyang bumulusok pataas. Tat tatlo rin ang panalo mo. Why? Because dito, ang profit mo na dyan, pag nandito na yung price ha, pag nandyan na yung price, ang profit mo sa 0.02, ay hindi, ilagay natin yung presyo dito. Hanggang dito lang siya. Ayan. Hanggang dyan lang siya. Okay. Nandyan na yung price. Hindi pa siya pumupunta sa gusto mong price which is dito. Yan po ang ating swing swing high. Okay, so meron kang line dyan. May line ka dyan. Okay? Yan. May line ka dyan. I-delete lang natin to. Magulo to eh. Ayan. Yan, ang expected mo kasi na take profit is nandito. Nasa taas ng swing high or resistance mo. Pero nandito pa lang yung price. Okay? May profit ka na din dyan. Ang 0.02 mo is nasa around break even or mga, example lang to or mga nasa $2 or $5. Okay? Kasi almost a break even dahil nandyan ang unang buy mo eh. Okay? Yung 0.04 mo, malamang sa malamang is nasa, i-times 2 mo lang to, i-times 2 mo lang, plus maglagay ka pa ng range dito. So mga nasa ano yan? Mga nasa ang $20 na. Okay? $20. Pero ang 0.04 mo sa pinakailalim is nasa, pagpalagay mo na sa 40, hindi, o mga 40. eh, $40. So total, panalo ka na ng $60 pa lang. Kahit i-close mo na nga yung lahat eh. So yung talo mo dito, kasi 'di ba, nung nandito yung price, pupunta pa ilalim yung price, ang 0.02 mo is negative 'yan. Negative ng mga on 20. Tapos ang 0.04 mo, 0.04 mo is negative na mga $20 din. Bakit po parehas na 20? Kasi yung 0.02, kahit na maliit yan, pero malalim na. Yung 0.04, although
malaki yung lot size pero maliit pa lang yung ibinabagsak. Okay? Kasi nagsimula ka dito sa line na to. So, almost parehas yan. Pero pag yan, umangat na ng konti, nag-break even to, may profit ka na 20 dahil yung range is nandito sa pangalawa mong 04 and ito naman is 40. Why? Because nanggaling sa pinakailalim. Ayan. Tapos yung stop loss mo nandito. Okay? So, nag-profit ka pa rin ng 0.60 kahit nag-break even yung first trade mo. Yan po yung martingale. Okay? Pero in moderation. So, sa Fibonacci, madalas po ginagamit ng mga traders yan. Yang martingale. Pero I don't suggest pagka first timer ka, magma-martingale ka. Lalo na pag maliit lang yung capital mo. Okay? So, ayan. Sa first entry pa lang o tumama na yung trade, nanalo ka na ng times 2. Okay? Ayan. I-move lang natin to. Tapos ito, i-move lang natin hanggang dito. Ayan. So, sa first trade pa lang, panalo ka na. Okay? Pero, ang disadvantage ng martingale, pag first trade lang ang na-hit, maliit lang yung profit mo. Pero, profit is profit. Okay? Put your money in your pocket, not in the market. So, wag nyo nga hayaan magstay dyan sa market. Kasi, more or less, matatalo ka pagka nagbababad ka sa trades. Okay? One trade or two trades a day is enough. Profit is profit. Every day is opportunity. Pwede ka mag-trade ulit kinabukasan. Okay? So, ayun. Fibonacci extensions naman. Ang Fibonacci extensions, simple lang naman siya. Pag na-break yung Fibonacci levels, pwede mo i-extend yung Fibonacci mo para doon ka mag-take profit. Which is dito, ang ginamit natin kasi dito is yung risk management na risk-reward ratio. Yung 1:3, 1:2. Pero depende sa inyo. Pwede kang gumamit ng Fibonacci extensions. For example, ito. Ayan. Baliktad pala. Ito. Sino yun? Naka-white pala siyang color. Ito na lang, for example. Sa taas eh. Negative 1.6. Ayan. For example, ito. Pwede kang maglagay ng extension. For example, ito, 1.16, pwede ring 0.27 or 0.161%. Naka, naka-negative lang siya dito sa ano. Pero, yan yung itsura niya. Okay? 61%, ayun nga, oh, saktong-sakto lang sa 61% yung extension. Okay? Tapos, ang pullback na bago bumagsak ulit. Pero nung pullback, tumama pa rin sa 27%. Actually, hindi pala. Muntik na. Okay? So, yan yung Fibonacci. Any questions po so far sa martingale tsaka Fibonacci? Please type 1 if wala kayong questions. Ayan. Okay. So, ayun. Sa martingale, alam ko may example ako niyan before eh. Hanapin ko lang guys sa picture. Mag-isip kayo ng questions kung may tanong kayo. Hanapin ko lang yung picture. Kasi before, nag-trade ako ng gold dati. Tapos, sobrang nag-spike. Nag-spike siya pataas. Sell ako ng sell. Sell, 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 sell. Pero puro 0.02. Okay? So, ang nangyari kasi may news nyon. Tapos, nag-sell ako na nag-sell na nag-sell. Hanapin ko lang siya dito ha. Mag-isip lang kayo ng questions if may question pa kayo. Saan na ba yun? Just hanapin ko lang siya. Dito ata. Module. Ito pala yung itsura nung sinasabi kong martingale guys ah. Ayan. Ay, wait lang. I-photos natin. Photos. Open with photos. Ito yung itsura niyan.
Ayan. Buy, first entry, 0.01. Pagka nag-negative ka ng 10 pips, mag-add ka ulit ng layer or yung martingale, layering, martingale strategy or layering strategy. Ang pares lang yan. 0.01, tapos nag-negative ka na ng 10 pips, nag-0.03 ka, nag-negative ka ulit ng 20 pips, mag-add ka ulit ng trade, 0.06. Ang total niyan, 0.10. Hanggang dyan lang limit mo. Okay, kasi kapag na-breach yung 0.06, pag mag-add ka ulit, 0.12 na yan. Nasa minilat ka na, 0.12. Medyo masakit na yan pagka dumiretso pa pa ilalim. Tsaka ang laki na ng negative mo dito. Negative yung 0.01 mo, negative to, negative din to. Okay, so dapat ang SL mo nandyan na yan sa pangatlo. Same sa sell. Pag magsisell ka, ayan, first entry, second entry, and third entry. Sell, sell, pero umaangat yung chart, nag-sell ka ulit, umaangat yung chart, nag-sell ka ulit, hanggang sa, ayun, hopefully wag mag-breach dito kasi last layer mo na yan. Okay? Ayun, ito siya, nakita ko na. Ito siya. Open ko lang sa notes. Sa photos. Ay, hindi na next. Ayun. Ito. So, dito, kung makikita natin, ito yung trade ko before. Ayan. Meron pa akong RSI. Kung may nakakaalam sa inyong gumamit ng RSI, ito yun, 70, 30. Pagka ang RSI kasi nasa 70, confirmation niya na pwede ka na mag-sell. Pag tumama naman sa 30, pwede ka nang mag-buy. Pero pag nasa 50, observe ka lang. Okay? Kaya nakalagay dyan, Daddy chill. Okay, so ito. Kung makikita natin dito sa Euro GBP pala to, hindi pala gold, sorry. Ayan. So dito, nag-start ako mag Fibonacci hanggang sa dito. Okay? So yan yung swing low, swing high. Okay, so nag-spike siya, 'di ba? Kitang-kita nyo, isang pirasong candle lang yan, pero ang bilis tumaas. Within 4 hours, yan ang na-move na price. Sobrang lakas ng movement. May news kasi ata niyan before. So ngayon, nag-Fibonacci ako, tapos ina-expect ko babalik siya sa 23 or sa 38 or sa 50 or sa 60. Diyan ko balak mag-sell. Okay, sa mga part na yan. Ang ginawa ko, nung nag-start, sobrang malas natin ito, nag-start yung spike, doon pa ako nag-sell. Nag-sell ako, umaangat, nag-sell ulit ako, umaangat, nag-sell ako, umaangat, nag-sell, nag-sell. So, anong nangyari dyan? Ito siya. Ang last kong sell is nandito sa pinakatuktok. Okay? Kasi babalik yan. Kahit anong mangyari, babalik yan sa 50. 'Di ba? Ang gaya ng sabi ko, uptrend tayo, pero ang hinuhuli ko dito is yung pagbalik lang niya sa 50 or 61. Profit na tayo nun. Kahit hindi na siya bumalik dito sa 100 sa pinakaunang-una or sa pangalawa, umabot lang ng 50 or 60, ang profit na yung pang-anim, pang-lima, pang-apat, pangatlo. Lahat yan profit na or break even. Or kahit mag $1 lang, makalabas lang ako sa trade na to, okay na. Mag $1 lang. Okay? So yun. Ngayon, ito yung itsura niya sa zoom out pagka i-day 1 mo. So nasa downtrend tayo. Tapos nag-spike pataas. Kaya nag-expect ako na babalik talaga yan. Magre-retrace yan or magko-correction. Okay, kasi yung ating ang trend line is downward din. Yan yung itsura niya. Oh. I-zoom out ko pa yung day 1. Ayan. Yan yung itsura niya. Yan yung trend line. Okay? Ang gaya ng sabi ko before, pag magte-trend line kayo, hindi kailangan sobrang sakto. Yung akma lang sa inyong mata. Walang tama o mali. Yung akma lang sa pagtingin ninyo sa chart. Okay? So, yun. Yan yung itsura niya. Oh. Yan. So, downward, tapos magko-correct lang yan ng konti, tapos babagsak na ulit yan. Okay? Yan yung nakikita ko. Tsaka, papunta na yan sa 70. Siguro ang mga 70, pagka umabot ng 70 yan, mga nandyan yan. Okay? Or mga nandyan. Banda. Tapos, babagsak na ulit yan. Kaya ako nagsisell na nagsisell na nagsisell. Ang ginawa ko naman, hindi ako doblado. Ang ginawa ko, 0.01 na tatlo, 0.02 na tatlo. Hindi yung 0.1, 02, 04, 08, 016. Sobrang risky po nun.
onting pag-angat lang niya, sobrang laki na ng negative mo. Okay? So yan, yun yung itsura niya. Wala na yan. Ayan. So anong nangyari dito guys, sa pagkakatanda ko, nag-positive tayo dyan. Paano? Nung nandito na siya, bumagsak lang ng konti hanggang 38. Hindi umabot ng 50 yan ha. Umabot lang ng 38 I think. Tapos nag-positive 10 or $20 ako niyan. Tapos i-close ko na lahat. Kasi ang laki ng lot size dito, 0.02. Yung nasa ilalim, 0.01. So yung negative nito at saka nito, na-cover ng positive ng 0.2 and ito, 0.02. Okay, so yun yung advantage ng martingale, mas malaki profits mo or mas mabilis ang pagbawi mo. Pero ang downside, pag nag-greedy ka or nakain ka ng emotions mo, mas malaki yung talo mo. Okay? So yun yun. Ayun siya. Any questions? Last one guys. Any questions so far? Please type 1 if wala kayong questions. Ayan, so wala namang questions. Okay, so mag-try lang tayo ng mga tatlong trades na tumama yung Fibonacci. Ito, for example, swing high and swing low natin to. Mm, Magtatlong examples lang tayo. Ayan, swing high tapos swing low. Ayan, so tumama sa 61. Ito naman, ang saktong-sakto rin, tsaka ito. Swing high, swing low. Okay? Ito rin. I-try naman natin to. Ito, swing high and swing low. Mag-examples na tayo ng tatlo kung paano siya na-apply. Ayan, so tumama sa 50. So, ito yung swing high, swing low, o tumama siya sa, ay, sorry, may, may nasamang i- ibang numbers. Nalito ko dun ah. Ito. Tanggalin natin to, tsaka ito. Ito rin. Mali tayo ng plot. Ayan. Ang tama na to, ito yung 100, ito yung 0. Magsisimula ka lagi sa 100 kung saan ka papunta. Kung sell ka, 100 sa taas, 0 sa baba. Kapag buy, eh, eto sell ulit to eh. So, 100 sa taas, tapos 0 sa baba. Ayan, so tumama sa 61. Tumama ng 61, ito naman, o tumatama ng 50. Okay, tapos bumagsak. So, kung nakatatlong buy ka, sell, 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 ito hindi tumama sa sell, ito hindi rin tumama, ito tumama na. Pero kung hindi mo pa siya natipi dito, babalik ulit 'yan tapos may hit yung 60 mo. Ngayon, onti na lang yung profits mo kasi hanggang dito lang siya umabot. Okay? So, okay mag-greedy. Eto naman, kung titingnan natin 'to, remove drawings lang natin. Kung titingnan naman natin ito yung swing high. Sige, mag-start tayo sa swing high. Ito yung swing low natin eh. Ayan, swing low. Ito yung pinakamababa. Okay? Tapos, ay sorry. Ayan. I-testing natin to. Swing low, tapos yung swing high. Ito yung pinakamataas. Yan, umabot siya ng 50. Okay? Hanggang 50 lang siya umabot. Ayun. Nahit yung 50, tapos umangat na. After niya, nung umangat na siya, ang bago nating swing low, ito. Ang bago nating swing high, ito. Okay? Kasi na-break niya to. Okay? Na-break niya yan. Then, ito na yung bagong swing low. Okay? Kasi nga, ito is invalid na, hindi na yan swing low kasi nga na-break na rin siya dito. Okay? Na-break na yan, so ang swing low na natin ay ito. Since na-break na rin to, ito yung swing low natin. Lagay tayo ng Fibonacci, Fibo. Ayan. Itapat lang natin dito sa swing high natin, yung bagong swing high. Yun, 61. O, tumama. Kung ang stop loss mo, 79, ang paldo ka na. Okay? Ngayon, nandito na tayo sa current. Okay, so 61 lang siya tumama. Golden zone. 79, hindi na.
Ngayon, eto na. Nandiyan na tayo. Bago nating swing low and yung swing high natin, eto. Okay? So, ito. Yan. So, saan siya possibility na mapunta? Pwedeng dito, pwedeng dito sa 50, tapos aangat na. Pwede ring sa 61, tapos aangat na. Or pwede ring umabot hanggang 79, tapos aangat na. Yan. So, sorry. Ayan. So, pwede ka magtatlong buy. Buy ka rito, buy ka dyan. Pwede ka mag-buy dyan. Siguro stop loss mo. Ikaw bala sa stop loss mo. Kung hanggang 79 lang yung stop loss mo. Buy ka ulit. Dito naman. Lahat po yan is, ilagay lang natin dyan para sure ball. Ayan. Tapos, isa pang buy ulit. Okay. Ang buy naman natin is nandito. Since malaki na yung lot size mo rito, okay. So, ito. Kung mapapansin nyo, palit ng palit yung stop loss natin, di ba? Pero, kung i-compute mo yan, e- example lang kung i-compute mo yan, negative, example lang to negative, ang $10 ka dyan, ang pare-parehas. So, kung ang limit mong matalo for today is 1.5 or $30, sakto lang po yan tigda 10 kasi ang lot size niyan, palaki ng palaki. Lot size, for example, 0.01. 0.01 yan, ito, 0.02, ito pwedeng 0.03. Ito naman 0.06. Kahit na palaki ang lot size, kung paliit naman ang paliit ang stop loss mo at computed mo yan, ang pare-paras lang yan 10. Pero ang profit nito magkakaiba. Ang profit nito, for example, ito nasa $50. Ang profit niyan 50. Ito, ang profit nito mas malaki. Nasa ano to? Siguro mga, ito nanguhula lang ako ng numbers Ito mga 150 yan. Ito mas malaki. Siguro ito nasa 250. Bakit 250? Hindi, mga 300 nga to eh. Why? Because maliit lang yung lot size mo at yan lang yung range ng take profit. Ito, ang laki ng lot size mo, ang laki ng range. Ito mas malaki. 0.06 tapos hanggang dito. So kung gusto mong makabawi ka agad, kahit nga dyan lang kahit na dyan lang ang take profit mo, nabawi na ang negative ng 0. Hindi, ang positive pa nga to eh. So kahit nandito ka lang, ayan, kahit nandyan ka lang, siguro dito, break even ka na dyan. Why? Because yung 0.01, negative siya ng, ito, yung 0.01, negative siya ng mga, mga $10, hindi, mga $5. Tapos yung 0.03, 0.03 is break even. Ang break even yan kasi yung price andito pa lang eh. Tapos yung 0.06 mo nag-take profit, which is nandito lang. Ang profit mo dyan siguro mga nasa 15. Yan. Siguro nangula lang ako guys So, patalo ka pa rin ng $10. Kasi ang laki ng lot size, ito lang yung take profit, ito ang liit ng lot size, ang talo mo lang is ito lang, itong range lang na to ang talo mo dyan. Yan lang ang range na yan, ang talo mo. Kasi yung 0.01, bumagsak hanggang dito lang. Then, yung 0.03 mo is break even since yung price is nandito lang. Kung saan ka rin nag-enter. So, yun yung martingale. Okay, so yan. So, hindi po ito advisable na gayahin guys kasi maraming pwede mangyari sa market kahit na naglagay tayo ng mga arrows dyan at meron na tayong prediction na baka next week or this coming weekdays aabot ng 50, 61 or 79. Syempre hindi to financial advice na magte-trade kayo dyan ngayong week. Okay? Nagbibigay lang ako ng example. Pero may possibility.
na umabot ng 50, 61, 79 bago umangat. Kasi kung nakita mo dito na nangyari, umabot siya eh. Yeah? Dito hanggang dito, umabot ng 61. Dito hanggang dito, umabot ng 50. Tapos, eto naman, dito hanggang dito. Okay? Umabot ng 50. So, kung mapansin mo, tatlong sunod-sunod na swing high, swing low, umabot ng 50. Okay? And gaya na sabi ko, a price history repeats itself. Okay? May pattern po kasi talaga ang Fibonacci. Kaya nga lahat na nakikita natin sa mundo, naka-pattern din yan. Tulad nung ipinakita nung first slide. Eto, kahit tugis ang tenga natin, kahit yung ipo-ipo, yung halaman, yung itlog, si Mona Lisa, lahat yan may pattern. Okay, so may pattern din dito, pero not 100% guaranteed. Kaya lagi tayo maglalagay ng stop loss. Okay, so yan lang yung sa Fibonacci natin. And so far, nakaka 1 hour naman na tayo. So ibalik ko, if may questions kayo, please type. If wala na kayong questions na ang pahabol, please type 1. Okay? Okay, nagets naman guys no na-absorb naman yung Fibonacci. Ang Fibonacci hindi siya gagamitin lang na solely na nag-iisang Fibonacci. Kailangan may ka-partner po yang trend lines, support resistance, indicators na moving average. Hindi pwedeng yan lang mag-isa ang gagamitin mo tapos magte-trade ka na. Pwede, pero mas mataas yung chance na manalo ka if gagamitan mo pa ng technicals and fundamentals. Okay? So, walang question halos. Please type 1 if wala kayong questions. Please type 1 lang guys. Okay? So, thank you very much po sa another session natin. Ibalik ko na po kay Sir Ralph. Yon! Grabe! Thank you so much, Coach Eman. Okay, Coach Jan, kung ano man yung tawag na sa'yo, pero ako mas gusto kitang tawagin Coach Eman. Okay, Coach, maraming maraming pong salamat for your session, no? So, sino dito yung ang dami natutunan, guys? Grabe. So, type nyo naman sa chat box. Grabe ako, dami ko natutunan right now, no? And sa lahat po ng mga nandito, pwede ba open tayong camera natin and pasalamatan natin si Coach Eman sa ginawa niyang service for today. Grabe guys, imagine niyo gabing-gabi na nasa Malaysia po siya ngayon. Tama no, coach? Nasa ano Opo, sir. kayo? Malaysia. 10:21 na ng gabi. Iyon, grabe nagbi-build kasi ng bagong office actually hindi nagbi-build, na build na, nagpapa-grow sila ng ng office talaga sa Malaysia. And sana coach, next time ma-meet namin kayo in person. Ayan, so dami ba kayo natutunan, guys? So pasalamatan natin si Coach Sir Eman. Okay, sir, thank you so much. Yan. So tapos pag post natin sa social media. So ako no, isa sa mga major insights ko today, ang ganda nung mga no, yung chill daddy. Yung sa RSI niya, ako kasi nakalagay lang dun, buy now, sell now. Sa kanya mas intense, mas maganda. Pero anyway, tama talaga yung sinabi ni Sir Eman kanina, no, na kumbaga kapag ang importante, pag nag-trade ka, ang goal mo makalabas ka sa market. So wag magbabad. Tama. So isa, dalawang trades lang in a day, goods ka na. Alright, so thank you so much Sir Eman. Pero bago yan, picture tayo mabilis guys.